Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay kung ayaw mong gilitin ko ang leeg mo. Hindi lang ikaw ang papatayin ko kapag nagkataon. Kung ayaw mo madamay ang nanay mo, huwag ka na lang pumalag sa gusto ko, Mira. Maawa ka sa akin! Huwag! Nanay! Mira naman, kalimutan mo na nanay mo. Alam mo kapag sumunod ka sa lahat ng gusto ko, hindi ka naman masasaktan eh. Kaya naman kitang alagaan. Mamumuhay ka na parang prinsesa. Isa pa, hindi mo na kailangan magtiyaga sa liblib na lugar na ito. Demonyo ka! Hindi mo matatakasan ang ginawa mo sa anak ko! Papatayin kita! Taon 1999. Aklan. Sa isang liblib na bahagi ng Barangay Balaktasan, sa pagkagat ng dilim ay nakasara na ang pinto at bintana ng mga kabahayan. Magkakalayo ang bahay at ang tanging maririnig lamang ay ang mga huni ng mga ligaw na hayop sa gubat, kuliglig at iba pang mga insekto. Isang gabi, maririnig ang yabag ng mga paa ng hangus na dalaga sa kakatakbo. Hawak ang laylayan ng kanyang mahabang puting palda. Pilit niyang binibilisan ang hakbang habang palingon-lingon sa kanyang dinaraanan. Nang makakita siya ng pagkakataon para iligaw ang lalaking humahabol sa kanya, ay sumuot siya sa madamong bahagi papunta sa lugar na madalas ay kinatatakutan ng mga tao sa kanilang baryo. Hawak ang kanyang braso na bumubulwak ang masaganang dugo dahil sa saksak na natamo niya mula kay Pablo. Hindi mo ako matatakasan, Tessa. Kahit saan ka pa magtago, hahanapin kita. Tessa! Tessa! Nasaan ka? Mahanap din kita, akala mo? Huwag mo nang ubusin ang pasensya ko! Tessa! Nasipat ng kanyang mga mata ang bakas ng dugo sa lupa. Sinundan niya yon sabay ngumisi. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Habang nakasandal sa isang malaking bato at patuloy sa paghikbi ang dalaga, ilang sandali lamang ay narinig niya ang mga kaluskos na nagmumula sa kanyang dinaanan. Muling nanginig ang buo niyang katawan nung kutuban siya kung sino yon. Gumapang siya sa may madamong bahagi ng dahan-dahan. Gayunpaman, nakangisi namang natanawan siya ng binata na animoy may sapi ng masamang espiritu nung mga oras na yon. Mapapasakin ka rin, Tessa. Akin ka lang. Walang ibang pwede magmay-ari at makinabang sa'yo, mahal ko. Tessa! Halika na rito! Huli ka! Parang awa mo na. Tama na. Ano ba nangyayari sa'yo? Kahit anong paggawin mo, hindi mo makukuha ang pagkababae ko. Hayop ka. Mas masahol ka pa sa demonyo. Pinagsisisihan ko ang araw na tinanggap kita sa buhay ko. Manyak ka. Wala akong pakialam kung ano pang sabihin at tingin mo sa akin. Wala ka nang kawala sa akin ngayon. Matapos hubarin ni Pablo ang kanyang pantaas na kasuotan, ibinusal niya yon sa bibig ng dalaga upang hindi na makagawa pa ng kahit na anong ingay. Pinunit niya ang kasuotan ng dalaga at masayang hinagkan ang buong katawan nito. Malaya niyang napagsamantalahan na walang kalaban-laban. Habang may nakatutok na mahabang kutsilyo sa leeg ni Tessa, napalingon ang dalaga sa mga krus na nakatarak sa lupa na halos di na makita dahil sa mga gumagapang na damo na may maninipis na baging. Ang isa sa mga yon ay pilit niyang inaabot habang tumutulo ang kanyang luha at nahihirapang huminga dahil sa kaliwang kamay ni Pablo na mahigpit na nakahawak sa kanyang leeg. Nahawakan niya na ang krus sabay ipinikit ang kanyang mga mata na animoy humihingi ng milagro. Ano? Sasaksakin mo ako gamit ang krus na yan? Ngayong nakuha ko na ang gusto ko, wala ka ng silbi sa buhay ko. Papatayin na kita!
matakasan mo man ang gabing ito, pagbabayaran mo pa rin ang lahat ng mga kasalanan mo. Kasabay ng pagkalagot ng hininga ni Tessa ay ang biglaang pagyanig ng lupa. Nagmamadali namang inayos ng lalaki ang kanyang pantalon at hawak ang kanyang kutsilyo. Nagpalinga-linga siya bago mahigpit na humawak sa katawan ng isang puno. Ano nangyayari? Napakabaho! Amoy bulok na hayop! Pagkatapos niyang mailuwa ang halos lahat ng kinain niya ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita na umaangat ang lupa at lumabas ang mga kamay na may mahabang kuko. Doon pumasok sa isip niya ang pinag-uusapang amaranhig na sumasalakay sa iba't ibang kabahayan ng nasabing baryo. Nanlamig ang kanyang buong katawan nang makita ang 5 amaranhig na punong-puno ng sugat at duguan ang buong katawan. Ang mga balat nila ay tila naagnas na dahilan ng nakakasulasok na amoy. Walang kasing bilis na bumangon sa hukay ang mga amaranhig. Sumisinghot-singhot at naaamoy ang duguang si Tessa. Nagkukumahog ang mga yon papunta sa iisang direksyon kung saan nakahandusay ang wala ng buhay na dalaga at lalantakan na sana nila yon. Nang marinig ang kaluskos na nagmumula sa noon ay tatakas na sanang lalaki. Lumingon ang mga yon ng sabay-sabay at walang pakundangang hinabol si Pablo. Hindi sila tumigil sa paghabol kahit saan pa siya magsuot, hanggang makarating sila sa may bandang ilog. Pagod na ako. Anong gagawin ko? Hindi ako marunong lumangoy. Kaya lang, wala na ako matatakbuhan pa. Bahala na. Nanginginig ang kanyang tuhod habang humahakbang paatras at tuluyang lumundag sa malalim at rumaragas ang tubig ng naturang ilog. Nang makita ng mga amaranhig ang tubig ay agad silang napaatras dahil sa takot. Samantala, matapos tumama sa malaking bato ang ulo ng binata ay nawalan siya ng malay at tuluyan na ngang inanod ng tubig ang kanyang katawan. Kinaumagahan, nakasalampak sa mga bato, ramdam ng binata ang lamig at kirot ng mga sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi niya maikilos ang kanyang mga paa sa sobrang pagkamanhid dahil sa lamig ng tubig. Unti-unting nandidilim ang kanyang paningin. Tulong! Tulungan niyo ako! Nung mga oras na yon, abala naman sa paghahanap ng ligaw na hayop ang mag-amang sina Amparo at Intoy. Tay, naririnig mo ba yun? Parang may tao po sa ilog. Tao pala. Baka mamaya mga mangangaso galing sa mga karatig baryo. Halika na, lumipat na lang tayo ng... Tulong! Kita mo na, Tay. Sabi ko sa iyo tulungan natin. Kawawa naman. Ay, siya, sige na nga. Baka may nakakagat na kung anong mabangis na hayop dito sa gubat. Ayun siya. Sandali lang, ha? Ay, ang lamig ng tubig, Tay. Siya, kaya mo na yan. Ayaw kong sumuong sa tubig at baka pulikatin pa ako. Mahirap na. Bago pa man makarating si Intoy sa kinaroroonan ng binatang gutay-gutay ang kasuotan, muli na itong nawalan ng malay. Uy, gising! Hindi kita kayang buhatin. Tay, paano na to? Ayaw gumising Hindi ko to kayang pasanin mag-isa. Kung hindi ako Ay, sapakin mo para magkamalay. Ano pa ba? O kaya, halikan mo. Kinulang lang yan ang hangin sa katawan. Hawakan mo ang ilong, ibuka mo ang bibig, tapos hipan mo. Dalihan mo na bago pa matuluyan yan. Tatay naman, baka lalong mamatay ito Ay, ano ba kasi nangyari dito? Sa halip na gawin ang ipinapagawa ng kanyang tatay Amparo, niyugyug na lamang niya ang katawan ng binata.
Sampalin mo o kaya sikmuraan mo! Ay, salamat naman, nagkamalay ka rin. Kapit ka na maayos sa balikat ko, ha. Kailangan natin tumuwid sa mga bato para makaalis tayo dito. Medyo malakas pa naman ang agos ng tubig. Matapos makatawid sa mga bato at makatabi sa ilog, isinandal ng mag-ama ang likod ng binata sa isang matayog na puno. May mga sugat ka. Ay, sa lagay mong yan, mukhang nagpatihulog ka sa bangin at nagpaanod sa ilog. Aba, masamang damo ka ata, iyo. Nakaligtas ka sa mabato at malalim na ilog na yan. Marami ka pa atang utang na dapat pagbayaran, ah. Pasensya ka na sa tatay ko, ha. Ganyan lang talaga siya magsalita. Siya nga pala, anong pangalan mo? Tsaka, bakit ka napadpad dito? Pablo ang pangalan ko. Tama po kayo, nagpatihulog po ako sa bangin dahil sa iniwan ho ako ng isang taong pinakamamahal ko. Pinagtaksilan niya ako at saka sumama sa iba. Wala na ho akong kamag-anak kaya mas pinili ko na lamang tumalon sa ilog kaysa araw-araw na pasanin ang mga problema ko. Grabe naman yun. Marami pang pwede mangyari sa'yo. Huwag mong tapusin yung buhay mo dahil hindi niya kayang suklian ang pamamahal mo. Malay mo, hindi talaga kayong para sa isa't isa. At saka, may dahilan kung bakit nakaligtas ka ngayon. Ay, tay, isasama ba natin siya pa uwi? Oo, at kapag malakas na siya, bahala na siya magpasya kung saan man siya pupunta. Tara na. Ay, iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Masyado mong pinaikot ang buhay mo sa taong minahal mo, kaya ayan. Ano Intoy? Mabuti pa nga siguro magpakatandang binata ka na lang at baka sa ilog na to ka rin pulutin. Ayan, kasi huwag niyo na kasi akong idamay, tay. Malay mo naman. Kaya mo bang maglakad? Medyo malayo-layo pa kasi ang bahay namin dito. Pasan ni Tatang Amparo ang isang sako na may lamang patay na baboy ramo at inaalalayan naman ni Intoy ang nanghihina pa ring si Pablo. Habang naglalakad ay nakangisi si Pablo kahit siya ay nahihirapan. Hindi lamang dahil nakaligtas siya sa kamatayan, kundi dahil napaniwala niya ang mag-ama. Nababatid niya na walang makakatuntun sa kanya sa liblib na lugar na yon. Pagkarating nila sa kanilang munting bahay ay agad namang pinalitan ang basang kasuotan ni Pablo at gumamit ng halamang gamot para mapagaling ang kanyang mga sugat. Maraming salamat ho sa tulong ninyo. Tama ho kayo, hindi ko dapat sayangin ang buhay ko dahil sa isang babae na hindi naman ako kayang mahalin. Huwag kang mag-alala, iho. Sa paglipas ng panahon ay mawawala din yung sakit na nararamdaman mo. Siya nga pala, pagpasensya mo na ang uri ng pamumuhay na meron kami, ha? Maaring hindi ka sanay sa lasa ng pagkain namin dito. Maya-maya lamang darating yung panganay kong anak. May pagsasaluhan tayong ibang pagkain. Ganyan ang buhay namin dito. Bali kami ni tatay, nangangaso kami para may makain kami at ang kapatid kong si Ate Luisa, pati na rin yung anak niya. Kami rin na nagkakatay at ihahatid na lang namin dun sa bahay ni ate. Siya kasi ang nagluluto. Kaya lang... Lolo, Tiyo Intoy. O apo, tuloy ka. Nandito kami sa kusina. Lolo, ito na po yung ulam. Kainin niyo na raw po habang mainit pa. Kunin mo na agad, Intoy, at nahihirapan ang maganda kong apo. Salamat, Neneng, ha? Siya nga pala. Bakit ikaw lang ang nagdala nito? Nagatid din po kasi ng pagkain si nanay kay Lola Sita at kay Tiyo Noli. Lolo, sino po siya? Siya si Pablo. Bisita natin, apo. Sabihin mo sa nanay mo kung maaari ay magluto ng lugaw para sa bisita. Nako, wag na ho kayong mag-abala kung ano pong nariyan ay ayos na po yan. Basta malamnan lang ang tiyan ko. Hay, salamat. Siguradong ako rin ang uutusan ni nanay kapag nagkataon. Uuwi na po ako, Lolo. Pagaling ho kayo. Tiyo Intoy, may bago po kayong huli? Meron, nandun sa sako. Tutulungan mo ba ako magkatay? Itabi mo po yung... Ay, ang daming sinasabi. Sige na, umuwi ka na. Kita mo naman may bisita tayo, di ba? Ang kulit mo talaga eh. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Ay, napakasungit, kaya pumapangit ka eh.
Pasalamat ka, may bisita. Kung hindi, lagot ka talaga sa akin. Oh, tama na yan. Kumuha ka na ng mangkok at bigyan mo ng sabaw itong si Pablo. Ay, sandali lang ho. Ay, paano kaya to? Hindi kaya siya magtataka sa tabang nito? Ay, bahala na nga. O ito, humigop ka na. Para naman lumakas ka na at tumigil na yung pangangatal mo. Parang makakalas na yung bagang mo eh. Napakatabang naman nito. Wala ba silang asin? Marahil nagtataka ka kung bakit matabang yan. Tatapatin na kita katulad ng ibang mga ngaso na naliligaw dito sa amin. Wala kaming asin. Bukod sa malayo kami sa bayan, ay bawal din yun sa amin dahil... Tatay, seryoso ka? Sasabihin mo na agad sa kanya? Hindi pa nga magaling yung tao eh. Ay, mas maigi na kung maagay malalaman niya na ang totoo. Para bago maggabi ay makaalis na siya dito sa lugar natin. Kaya lang ay hindi pa siya makakatakbo. Biro lang. Ano po bang ibig niyong sabihin? Mga aswang ang nakatira sa liblib na lugar na ito. Aswang? Mga aswang kayo? Huwag naman mo kayo nananakot. Sa totoo lang, wala ka naman dapat katakutan. Oo, aswang kami na kung tawagin ay busaw. Pero hindi kami masama dahil kaya naming kontrolin ang aming mga sarili. Sa halip na kumain ng karne ng tao at mamerwisyo, pinipili naming manirahan dito. Hanggat may ligaw na hayop, mabubuhay kami. Mas pinili rin naming lutuin ang karne. Yun nga lang ay, ayan, walang asin. Kaya walang lasa. Totoo mga sinabi ni Tatay, Pablo. Pero kahit mga aswang kami, kailanman ay hindi kami naminsala ng mga tao. Ang totoo, mas mapanganib pa nga mga taong halangang kaluluwa eh. Mga taong mapanghusga sa mga nilalang na katulad namin. Kaya kahit mahirap ang buhay na malayo sa sentro, mas payapat ligtas naman kami rito. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin sasaktan. Hindi man po ako makapaniwala sa mga sinasabi nyo ngayon. At oo, hindi mawawala na matakot ako lalo na't sa baryo ho na pinanggalingan ko ay marami ring sumasalakay na mga aswang. Yung mga aswang ho na bumabangon sa hukay at ayaw ko na hong maalala. Hindi pa rin kasi mawala sa isip ko kung paano nila ako hinabol at muntik na mapatay. Nakakatakot po talaga sila. Mga amaranhig ang mga aswang na nakaengkwentro mo, iho. Madalas ay nananakot lamang ang mga yon. Ngunit karaniwang ang mga aswang na tulad namin ay natutukso sa dugo at karne. Yan ay buhay at lakas para sa amin. Ngunit may mga iilan pang tulad namin na pilit na itinutuwid ang aming mga sarili upang hindi tuluyang maging alagad ng dilim. Kung may pagkakataon sanang mamili ng buhay at kapalaran ay sana hindi na namin nanaisin na maging aswang. Dahil po sa pinakita ninyong kabutihan kanina, nasisiguro ko ho na mababait ho kayo at naniniwala ho ako na ligtas ang buhay ko dito sa lugar na ito. Salamat sa tiwala. Sige na, ubusin mo na yung sabaw at karne. Kailangan mo yan. Lunok na lang ng lunok para hindi mo malasahan kung gaano katabang. Pagkatapos ay matulog ka na muna at meron kaming kakatayin ngayon. Baboy Ramoy, nahuli namin kanina. Kinabahan ka naman kaagad eh. Magpalakas ka na. Huwag ka mag-alala, nagbibiro lang ako. Basta mabait ka rin sa amin at wala kang gagawing kalokohan, wala kang dapat alalahanin kahit habang buhay ka ng manirahan dito. Yun ay kung kaya niyang habang buhay na kumain ng ulam na walang asin. Sige na, maiwan ka na muna namin dito. Ayos ah. Mukhang mabuti ang kalooban ng mga aswang na to. Hindi na baling matabang ang pagkain dito. Wag lamang makulong at habulin ng mga amaranhig na yun. Hindi nila pwedeng malaman ang nakaraan ko. Kapag nagkataon, baka ako pang katayin ng mga... Tay, Intoy, may dala pa akong ulam. May bisita daw po kayo. Ay, pasensya na, naistorbo ata kita. Ako si Luisa, kapatid ni Intoy. Ah, ikaw pala ang nanay nung dalaginding na naghatid nito kanina. Salamat dito ha. Masarap. Sinungaling ka. Pwede mo namang sabihin na wala talagang lasa dahil wala kaming asin. Ano kasi, malayo kami sa sentro at... Dahil mga aswang kayo? Nasabi na sa akin ni Tatang Amparo kanina tungkol sa pagiging aswang ng mga taong nakatira dito.
Ay, mabuti naman kung ganon. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa'yo. Ano ba nangyari sa'yo? Naligaw ka ba sa gubat? Hindi, siguro ikukwento ko na lang sa'yo kapag medyo maayos na ang pakiramdam ko. Mabuti pa nga. Pasensya na. Ito, kumain ka na marami para lumakas ka. Nagdala rin ako ng kanin. Hihingi rin ako ng pwedeng ipanggamot yan sa mga sugat mo kay Nanay Sita. Babalikan kita mamaya. Mayuan mo na kita, ha? Napakaganda namang aswang nun. Manang-mana sa kanya si Mira. Ngayon alam ko na kung bakit dinala ako dito ng pagkakataon. Mukhang panahon na para magsimula ulit. Ay, panahon na para kalimutan ka, Tessa. At sa pagkakataong ito, sisiguruhin kong wala akong magiging kagaw pa. Ay, makatulog na nga muna. Ay, lintik ang kirot pa rin ng mga sugat ko. Makahiga nga muna rito. Nakangiti namang tumungo sa bahay ni Nanay Sita at Nilo si Luisa. Maalam kasi ang mag-ina sa mga halamang gamot dahil albularya ang nasabing matanda sa dating baryo na kanilang pinagmulan. Yun nga lang kailangan nilang lumikas dahil nahuli ang asawa ni Nanay Sita ng mga tao na aktong kumakain ng hayop sa kanilang bakuran. Kinatakutan sila sa pag-aakalang mga halimaw sila, kaya naman tinugis sila ng mga tao. Nabigong makatakas ang asawa ni Nanay Sita sa kamay ng malulupit na naninirahan sa baryong yon. Mahirap man, pinilit na magpatuloy sa buhay ng mag-inang Sita at Nilo. Nagpakalayo-layo at napadpad sa liblib na lugar na yon sa tulong din ni Lolo Amparo. Ay, napakabuti talaga ng kalooban ng Tatay Amparo mo. Katulad namin ni Nilo na noon ay hindi alam ang pupuntahan at paano pa magpapatuloy sa buhay. Ni minsan mula na matagpuan niya kami sa gubat, hindi niya kami pinabayaan. Masarap po talaga kasi ang tumulong. Isa pa, hindi naman ho dapat mamili ng tutulungan. Lalo ho tayong pagpapalain ng nasa itaas kung lagi ho tayong bukas palad sa mga nangangailangan. Pero hindi ba kayo natatakot magtiwala basta-basta? Paano kung malaman yung sikreto natin? Paano kung kapalit ng pagtulong natin sa estrangherong yun ay kapahamakan naman? Ay, tingnan mo yung nangyari sa amin ni Nanay, lalong-lalo na kay Tatay. Wala kaming inagrabyado, pero sa isang iglap dahil lang sa nakita nila si Tatay sa ganong kalagayan, nakalimutan na nilang lahat ng kabutihang ginawa namin sa kanila. Kung tutuusin, mas masama ang mga tao kaysa sa katulad natin, Luisa. Kahit tulungan mo pa sila at pakainin sa mismong palad mo, sa huli, ang masama ay masama. Mga taong ipinanganak na walang bahid ng awa. Kaya kung ako masusunod, hindi dapat magtiwala sa lalaking yun. Lalo ka na, Luisa. Kung magsalita ka, mukhang masyado kang nag-aalala sa lalaking yun. Ay, amang mahabagin. Ang dami mo pang sinabi, isa lang naman ang pinupunto mo. Nagsiselos ka lang naman hindi ba, Luisa? Kaya nga ho, Nanay. Huwag ka mag-alala, mas mabait ka ron at saka mahal na mahal kaya kita. Hindi kita ipagpapalit, no? Talaga? Mahal mo ko? Oo naman, mahal kita. Magkaibigan tayo Para na nga tayo magkakapatid nila Intoy Aray, napakasakit naman nun. Nanay naman, nangaasar ka pa Ay, makapag-igib na nga lang ng inumin ninyo mag-ina. Nasa bahay niyo na ba si Mira? Oo naman, nandun siya. Salamat ha. Kahit hindi ko masuklian yung pagmamahal mo, palagi mo pa rin akong ipinag-iigib ng tubig. Ay, kung hindi lang dahil sa inaanak ko, hindi kita ipag-iigib Bahala ka nga dyan. Gamutin mo na yung bisita. Baka mamatay na sa sobrang kirot ng sugat nun. Okay naman ako. Bakit ganun? Teka. Amoy sibuyas na naman ako. Pagkaalis ni Nilo ay patuloy pa rin sa pagdikdik ng ilang mga dahon si Nanay Sita. Pagkatapos ay isinisilid sa botelya ang katas noon. Oh, ito na, Luisa. Ipahid mo lamang ito sa sugat niya para babawasan ang kirot at maghilom ka agad.
Ito namang luyang dilaw at dahon ng bayabas, lagayin mo para matiyak na hindi maimpeksyon ang kanyang mga sugat. At para hindi rin siya dapuan ng lagnat, ha? Pupuntahan ko siya maya-maya. Tatapusin ko lamang itong ginagayat ko at may ibibilad rin ako. Sayang ang init ng araw. Maigi na kasi ito kesa makipag-agawan pa ako sa inyo ng karne. Salamat ho, Nanay Sita. Nagmamadali namang tumungo si Luisa sa bahay ng kanyang tatay Amparo. Nadatnan niyang mahimbing na natutulog doon si Pablo. Napansin niya nanginginig ang buong katawan nito. Nang idampi niya ang palad sa noo ng lalaki ay inaapoy yon ng lagnat. Kawawa naman siya. Ano kaya nangyari dito? Napakagwapo niya at napakaamo ng muka. Ang haba ng kanyang pilik mata. Ay... Uy, ate! Ay, Butike! Ano ka ba naman, Hintoy? Bakit ka ba nanggugulat? Matutunaw na yan si Pablo sa katititig mo Pambira. Nakakita ka lang ng gwapo, nakalimutan mo na yung tatay ni Mira. Naku, subukan mo lang magkagusto sa iba, babangon talaga yung sa hukay niya. Sira, para lang malaman mo, tahimik ng buhay ko na kami lang ni Mira. Kaya kung ano man yung iniisip mo, tantanan mo ako. O ayan, ilaga mo yan at ipainom mo sa kanya pagising niya, ha? Ay, katatapos ko lang magkatay ng baboy ramoy. Ano ba yan? Napapagod pa ako, ate. Pambira ka naman talaga, inutusan pa. Nagre-reklamo ka ba? Kailangan ko bang ipaalala na obligasyon mo yan dahil ikaw, kayo ni tatay ang nagdala niyan dito? Tay, si ate may sinasabi. Abay, ano na naman ba yung pinag-aawayan nyo, ha? Hindi talaga kumpleto ang araw nyo na hindi nagbabangayan, ano? Kung gusto nyo, dito kayo sa labas. May 2 panakol dito. Tig-isa kayo. Ano? Ay, tatay naman basta kayo nang bahala dyan. Intoy, yung kinatay mo, gayatin mo muna bago mo iatid sa bahay, ha? Lagi mo na lang ginagamit yung pagiging panganay mo. Puro ka na lang utos. Tayo, may sinasabi si Intoy. Nagre-reklamo yata. Aray! Ay, nako. Tumanda na kayo't lahat. Daig nyo pa mga bata kung magbangayan. Kung nabubuhay pa ang nanay ninyo, mapipilitan akong ibalik kayo sa pinanggalingan ninyo. Ay, Santissima. Malalagas ang kilay ko sa inyo Samantala, matamlay namang nagliligpit sa bahay si Mira. Kumukulo na kasi ang tiyan niya dahil sa gutom. Bakit kaya uhaw na uhaw ako? Gusto ko talaga ng sariwang dugo. Ay, sabi ni Lolo, mas masarap daw ang dugo ng tao, kaya lang, bawal naman. Siguradong kapag pinakailaman ko yung bisita, magagalit sila. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling uminom ng dugo Tama, kailangan ko magsakit-sakitan para bigyan ako ng sariwang dugo ni nanay. Ang galing ko talaga. Mira? Anak? Oh, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nanay, masama po ang pakiramdam ko. Nangihina po ang buong katawan ko at... Ay, nahihilo ako, nanay. Mira, anak! Tulungan niyo ako! Tay! Intoy! Si Luisa yun, Tara na, Intoy. Bilisan mo. Tay, hindi pa ako tapos dito sa ginagawa ko Halika na sabi. Aray ko, hinay-hinay lang naman, tay. Nag-aalala nilang tinakbo ang bahay ng mag-inang sina Luisa at Mira. Nanay! Ayos ka lang ba, anak? Anong nararamdaman mo? Nahihilo at nangihina po. Pakiramdam ko po nanunuyo ang lalamunan ko. Ano nangyari sa apo ko? Mira, apo! Ayos ka lang ba? Nangihina raw po siya, tay. Ano pong gagawin ko? Ay, marahil ay kailangan niya ng sariwang dugo para manumbalik ang lakas niya. Intoy, yung itinabi mong dugo ng baboy mo, dalhin mo rito. Ako? Ako na naman ang kukuha? Kinaladkad niyo ako dito tapos pababalikin niyo ako ron para kunin yung dugo. Oy Mira, baka naman nag-iinarte ka lang. Lolo, si Tio, Nay. Bilisan mo na, balusin kita dyan makita mo.
Patakbo namang kinuha ni Intoy ang dugo na nakalagay sa may katamtamang laki ng palanggana at agad na bumalik sa bahay ng mag-ina. Eto na po, Tay. Kumuha ka na rin ng baso at paano maiinom yan ang apo ko? Ha? Ay, nako. Ay, pambira naman buhay to. Tumigil ka sa karereklamo kapag naubos ang pasensya ko. Abay, magpapahinga ka ng tuluyan, makita mo. Oh, apo ko, inumin mo muna ito. Yan. Isa pa po. Nauuhaw pa po ako, Lolo. Oh, ayan. O, sige, uminom ka lang, ha? Hanggang sa lumakas ka. Ang sarap. Napakatamis po ng dugo. Maayos na po ang pakiramdam ko, Lolo. Ay, salamat naman at maayos na ang pakiramdam mo, anak. Pinag-alala mo ng gusto si nanay. Ay, nako na, isahan na naman kayo. Kanina pa kaya bubulong-bulong yan na gusto niya ng ano. Lolo, si Tio. Umuwi ka na nga doon, Intoy. Baka nakakalimutan mo na hindi ka patapos sa pagtantad ng karne. At saka, walang kasama doon si Pablo. Nilalagnat pa naman yon. Sige na, dito muna ako. Sisiguraduhin ko muna na maayos ang kalagayan ng maganda at ng mahal na mahal kong apo, ha? Sa paglipas ng mga araw, tuluyan na rin nanumbalik ang lakas ng katawan ni Pablo. Unti-unti na ring naghilom ang kanyang mga sugat. Matyaga siyang inalagaan ni na Luisa at Mira habang abala naman sa pangangaso ang mag-amang sina Amparo at Intoy. Madalas ay kasama rin nila sa panghuhuli ng hayop si Nilo. Nang gumaling ang binata ay tinuruan din nila ito. Di kalaunan ay nawili na rin si Pablo sa uri ng pamumuhay na meron sila sa liblib ng lugar na yon. Isang magandang pagtitinginan ang nabuo sa pagitan ni na Pablo at Luisa. Bagay na hindi naman tinutulan ng ama ng babae dahil sa magandang pakikisama at pag-uugaling ipinapakita ni Pablo sa kanila. Masipag, maaasahan at kapansin-pansin ang pagmamalasakit nito sa mag-ina. Hanggang sa tuluyan na ring nahulog ang loob ni Luisa at dahil magaan din ang loob ni Mira kay Pablo, hindi sila nahirapan pa nang magpasyang tumira sa iisang bubong. Sa kabila ng masayang pagsasama, hindi naman akalain ni Nilo na ganun na lamang kadaling napaibig at nagtiwala si Luisa kay Pablo. Oh, ayos ka lang ba, anak? Ilang araw ka nang matamlay. Ay, alam niyo naman hunay kung bakit ako nagkakaganito. Sobrang napamahal na sa akin yung mag-ina tapos sa ilang buwan pa lang na pamamalagi ng Pablo na yan. Wala na. Nilumapit sa kanila, hindi ko na magawa. Alam niyo ba kung paano ako titigan ng lalaking yun? Ay, at saka palihim na kinausap ako ni Luisa kahapon. Pinagbabawalan daw siya ni Pablo na makipag-usap sa akin. Kaya pala iniiwasan niya ako. Ano? Bakit naman pati pag-uusap niyo ay pagbabawalan niya? Ay, napakaseloso naman pala ng Pablo na yan. At isa rin yan si Luisa. Talaga bang magpapadikta siya sa lalaking yon? Ay nako, alam mo sa tingin ko, marami pang itinatagong pag-uugali ang Pablo na yan. Ewan ko ba kay Amparo kung bakit ipinagkatiwala agad nila ang mag-ina sa kanya. Lalabas at lalabas din ang totoong kulay niyan. Hiling ko lang na sana hindi mapahamak sila Luisa dahil kapag nagkataon, ako mismo makakalaban niya. Alam ko naman kung gaano mo kamahal yung mag-ina. Alam ko na nag-aalala ka para sa kanila. Pero anak, wag na wag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo, ha? Ikaw na lang ang meron ako. Kaya naman, mag-iingat ka palagi sa bawat desisyon at kilos mo. Huwag ka magpapadala dyan sa emosyon at paghihinala mo kay Pablo, ha? Isang araw, habang abala sa pagluluto si Luisa ay inutusan niya naman si Mira na maglaba.
Nang mapansin ni Pablo na wala sa bahay ang dalagita, napangisi ito at nagmadali na pumunta sa may sapa kung saan sila naliligo at naglalaba. Saktong tapos nang maglaba at maligo ang dalaga nang dumating si Pablo. Agad yung nagkubli sa isang puno at pinagnanasahan ang makinis at magandang hubog na katawan ng dalaginding na si Mira. Ang init ng panahon ngayon. Buti na lang, malamig ang tubig dito sa sapa. Nang matapos maligo ang dalaga, iniayos niya na ang kanyang mga damit sa palanggana. Binanlawan niya lamang ng paulit-ulit ang mga damit sa sapang yun dahil wala naman silang sabon. Sapat na matanggal ang pawis na kumapit sa kanilang pang-araw-araw na kasuotan. Paalis na siya sa sapa nang may marinig na mga kaluskos. Inikot niya ang kanyang paningin sa paligid at suminghot-singhot sabay na pakunot ng noo. Tiyo Pablo, huwag niyo naman po akong tinatakot. Samantala, Pablo! Pablo! Saan ba pumunta ang lalaking yun? Patitikmin ko pa naman sana nitong niluluto ko. Mahal, hinahanap mo ba ako? Oo, kanina pa kaya kita tinatawag. Teka, bakit pa pawis na pawis ka? Saan ka ba nanggaling? Ako? Alam mo na, tinawag ng kalikasan. Sakit ng tiyan ko, mahal eh. Pinagpawisan tuloy ako ng malamig. Naku, sobrang sakit pa? Aalis pa naman kayo nila tatay. Hindi ba't mga ngaso kayo mamaya? Ay, oo nga pala, no. Ay, paano kaya yan? Hindi ko ata kaya, mahal eh. Aray, sobrang sakit talaga eh. Sandali lang ha. Manghihingi ako ng gamot kay Nanay Sita. Dito ka lang muna. Saglit lang ako. Sandali. Sino nagsabi na pwede kang pumunta ron, ha? Baka namang kating-kati ka na makita si Nilo. Ano, tama ba ako? Bitawan mo ang kamay ko. Ano ba? Nasasaktan ako. Ano ba sinasabi mo? Gusto ko lang naman humingi ng gamot para sa sakit ng tiyan mo. Bakit ka ba ganyan, Pablo? Sa gitna ng pagtatalo ng dalawa ay parating naman si Intoy. Dala ang isang sako na may katamtamang laki. May laman yun na mga labahin. Ate, ito yung mga labahin namin. Ayos ka lang ba? Nag-aaway ba kayo, ha? Ay, hindi. Ang totoo niya, nagbibiruan lang kami. Masakit kasi ang tiyan ko eh. Alam mo naman tong ate mo, masyadong maalalahanin. Siya nga pala, pasabi na lang muna kay tatay na hindi ako makakasama sa pangangaso. Masama talagang timpla ng tiyan ko eh. Sige, ipahinga mo muna yan. Kasama rin namin si Nilo, kaya ayos lang. Wala ka rin kasing pahinga nitong mga nakaraang araw eh. Ate, ikaw nang bahala dyan ha. Bakit parang namumutla ka? Ako namumutla? Hindi Kinabahan lang talaga ako kasi masakit nga ang tiyan nitong si Pablo. Sige na, mag-iingat kayo ni tatay sa pangangaso, ha? Sus, parang sa ilang dekada ng pangangaso namin ni tatay ngayon mo lang nasabi yan. May lagnat ka ba, ate? Ay, sira ka talaga. Pasalamat ka, mahal ka ni ate. Makaalis na nga, baka maniwala pa ako. Si Mira, nasan? Tiyo, paalis na po kayo. Nandito ka pala, Tiyo Pablo. Akala ko kayo yung pumunta sa may sapa. Siya nga pala, Tiyo Intoy. Tingnan mo, naglaba po ako. Tinuruan ako ni nanay kaya ako na naglalaba ng mga damit namin. Yan, tama yan. Para naman hindi lang puro kain ang inaatupag mo. Marami pa kaming inihatid na labahin. Baka gusto mo ulit tulungan ng nanay mo. Pagod na po ako eh. Ang sakit na nga ng braso ko. Nay, bukas na lang to, pwede? Ay, mapapagalitan tayo ng lolo mo. Ako na lang ang bahala dyan, anak. Magbihis ka na at kakain na tayo. Intoy, kumuha ka na pala ng ulam bago ka umuwi. Nakaluto naman na ako para hindi na maghahatid yung pamangkin mo. Dumaan muna kayo dito bago umalis mamaya, ha? Agad naman nagsalin ng ulam sa maliit na kaserola si Intoy at pagkatapos ay nagmadali na ring umalis nang marinig ang pagtawag ng kanyang tatay Amparo.
O ano, bakit ngayon ka lang? Mag-aatid lamang ng labahin ay inabot ka pa ng siyam-siyam. Ano yan? Tanghalian na ba natin yan? Opo, Tay. Kaya nga po ako natagalan kasi pinadala na to sa akin ni Ate Luisa. Siya nga po pala, hindi daw makakasama sa pangangaso si Pablo. Masakit daw po ang tiyan niya. Ah, ganun ba? Ayos lang naman para kahit gabihin tayo ay may kasama yung mag-ina. Daanan na lang natin si Nilo. Opo, at saka sabi po ni ate bago daw tayo umalis, dumaan daw po tayo dun. Oh, bakit daw? Wala naman hong sinabi kung bakit. Alam mo, Tay, may kakaiba sa kinikilos ni ate. Parang takot na ewan, pero siguro masyado lang nag-aalala kay Pablo. Kasi nga, ayun, masakit daw ang tiyan. Basta, bahala na nga sila. Kaya na nila mga sarili nila, matatanda na sila. Ay, mabuti pa maghain ka na at baka gutom lang yan. Magkukwento ka na rin lang naman ay hindi pa sigurado. Pagkatapos magtanghalian ng mag-ama ay dinaanan nila si Nilo na noon ay nag-aabang na rin sa kanila. O siya, sige na, mag-iingat kayo. Huwag masyado magpapagabi, ha? Nanay naman, hindi ba mas malakas kami sa gabi? Siguradong kapag nagpaumaga kami sa gubat, makakahuli kami ng marami. Ay nako, huwag mo na akong yabangan. Kung gaano ka kahinang dumiskarte sa babae, tsak ganun ka rin sa pangangaso. Tama, tingnan mo, naunahan ka pa ni Pablo. Ay, ikaw pa naman sana ang manok ko. Yang kasing si tatay masyadong makapablo eh. Halika na nga, daan muna tayo kina ate. Ha? Ano? Hindi na ako sasama dun. Dito ko na lang kayo hihintayin. Sus, masyado ka namang apektado. Ang mabuti pa nga, dito na lamang kayo maghintay. Mukha namang napapasarap na yung kwentuhan nyo eh. Sige utay, bilisan niyo po ha. Kung hindi, iiwan ka namin. Abat, talagang loko ka. Aray, biro lang naman yun, tay. Sige na. Yan, ikaw kasi kung ano-ano pa nalalaman mo eh. Samantala, Sino ba sinisilip mo dyan, ha? Ano, nagbabaka sakali ka na naman na makita si Nilo? Alam mo, ang tigas din talaga ng ulo mo eh, no? Para-paraan ka rin eh, at talagang nagbiling ka pa na dumaan sila dito. Para ano? Para paalalahanan na mag-ingat sila? Pablo, pwede ba? Kung ano-ano na naman yung sinasabi mo. Hanggang ngayon di ko talaga maintindihan kung bakit kailangan mong pagselosan si Nilo. Para ko na siyang kapatid. Kaya hindi tama na basta mo na lamang ako pagbabawalan na... Nanay, Tio Pablo, nag-aaway po kayo? sino nag-aaway apo, ha? Tay, kayo po pala. Paalis na po ba kayo? Payakap nga sa tatay ko. Mukhang bagong paligo, Pinagsasabihan ko po si Pablo. Ano po kasi, nagpupumilit na sumama pa sa inyo, hindi nga po maayos ang pakiramdam niya. Ganun ba? Ikaw naman kasi Pablo, alam mo naman masyadong maalalahanin tong anak ko. O apo, aalis na si Lolo, ha? Sige po, Lolo. Ingat po kayo ni Tio. Pati na rin po si Ninong. Hindi niyo po ba siya kasama? Kasama namin ang ninong Nilo mo. Sige na, nandun sila, naghihintay sa akin. Ingat po, Tay Amparo. Salamat Pablo. Ikaw nang bahala dyan sa mag-ina, ha? Tsaka magpagaling ka. Matapos magpaalam, agad na ring tumalikod ang matanda. Habang naglalakad palayo, ay lumingon pa si Nilo sa may dako kung saan naroon ang bahay ng mag-ina. Hindi may pagkakaila sa mga mata niya ang lungkot at pangungulila sa magandang samahan nila ni Luisa bilang magkaibigan. Sa kabilang banda, pagkatapos magtanghalian ay inihatid na ni Pablo ang mga labahin sa sapa at agad naman nang sumunod si Luisa. Gusto sana kitang tulungan, kaya lang hindi pa rin talaga mawala-wala tong sakit ng tiyan ko eh. Hay, ano kayang dahilan at biglang sumakit yung tiyan mo? Mabuti pa magpahinga ka na lamang muna dun sa bahay. Kapag hindi mo kayang sakit, ipasundo mo na lang ako kay Mira, ha? Sige, salamat mahal. Pasensya ka na talaga ha. Kapag gumanda ang pakiramdam ko, babalik ako para tulungan ka. Alam mo namang hanggat maaari ay ayaw ko na napapagod ka. Naku, ikaw talaga?
Parang kanina lang inaaway mo ako. Ngayon naman may paganyang-ganyang ka pang nalalaman. Siyempre naman, alam mo namang ayaw kong may kahati pagdating sa'yo. Aray, pasensya na mahal ah. Kailangan ko na talagang umuwi. O siya, sige na. Ilabas mo na muna yung sama ng loob mo at magpahinga ka sa bahay, ha? Lumingon pa mula sa malayo si Pablo, sabay ngumisi at nagmadaling umuwi. Pagdating sa bahay, nagmamadali siyang isinara ang pintuan. Pumunta siya sa kusina at kinuha ang mahaba at matalim na kutsilyo. Tinitigan niya yon bago pa tumungo sa silid-tulugan ni Mira na noon ay mahimbing na natutulog. Naalimpungatan ng bata nang maramdaman niyang may humahawak sa kanyang hita at pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang nakangisi na si Pablo sabay itinutok sa leeg niya ang kutsilyo. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong ingay kung ayaw mong gilitan ko ang leeg mo. Pag nagkataon, hindi lang ikaw ang papatayin ko. Kung ayaw mo madamay ang nanay mo, huwag ka na lang pumalag sa gusto ko, Mira. Maawa po kayo sa akin. Huwag po, Nay! Nung mga oras na yon, napatigil sa paglalakad si Nanay Sita nang marinig ang pagtili ng dalaga. Agad namang tinakpan ni Pablo ng unan ang muka nito upang hindi makalikha ng kahit na ano pang ingay. Luisa, Mira, si Mira yun ah. Sarado naman ang pinto. Siguro ay guni-guni ko lamang yon. Ay, sigurado ako na nasa sapa yung mag-ina. Di bale, doon ko na lamang sila pupuntahan. Nang matiyak na nakaalis na ang matanda, ay isang malakas na sampal naman ang tumama sa muka ni Mira. Lintik ka? Ang tigas ng ulo mo. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang mag-iingay, tapos sumigaw ka pa? Anong gagawin niyo sa akin? Bitiwan mo ako. Isusumbong kita kay nanay. Hindi mo ako masasaktan. Lintik, napakalakas niya. Hindi mo ako matatakasan. Halika dito. Kung hindi ko makukuha ang gusto ko habang buhay ka pa, mas maigi pang patayin na lang muna kita. Nanay! Nang mawalan ng malay si Mira, ay binuhat yun ni Pablo at dinala sa may masukal na bahagi, at doon ay pinagsamantalahan niya ang duguan at walang malay na dalaginding. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong ito, at ngayon pwede ko na ulit lisanin ang lugar na ito. Pero isasama kita. Akin ka lang, Mira. Akin ka lang. Sa ilang buwan na pamamalagi ni Pablo sa lugar na yun at pagsama niya sa pangangaso, inaral niya na ang mga daanan. Kasama yon sa plano niya na makuha ang dalaga bilang bago niyang biktima bago umalis sa nasabing lugar. Samantala, Luisa? Oh, wala pala dito si Mira. Bakit sarado ang bahay ninyo? Ho? Nandoon ho si Mira at saka po si Pablo. Ano? Iniwan mo ang anak mo na mag-isa kasama ang lalaking yon? Diyos ko, amang mahabagin. Halika, bilisan mo. Kinakabahan naman ho ako sa inyo, Nanay Sita. Bakit ho ba? Magmadali ka. Kanina kasi ay may narinig akong tumili. Akala ko'y guni-guni ko lamang dahil sarado nga ang pinto at nang tumawag ako, wala namang sumasagot. Imposible naman ho yung sinasabi ninyo. Natutulog ho si Mira at si Pablo naman ay nandun din dahil masakit ang tiyan niya. Ewan ko ba, Luisa? Hindi ko alam kung anong pinakain sa'yo ng Pablo na yun para magtiwala ka ng sobra-sobra. nang makarating sila sa bahay, ay nadatnan nilang nakasara ang pintuan. Pablo! Mira, anak! Buksan niyo tong pinto! Bakit sarado? Nasaan sila? Teka, doon ho tayo dumaan sa may kusina. Mira, anak! Nanay Sita! Wala ho dito si Mira at si Pablo! Mira! Hindi! Saan niya dinala ang anak ko? Luisa, tingnan mo! Dugo! May mga patak ng dugo! Talasan mo ang pakiramdam mo at pang-amoy, Luisa. Siguradong hindi pa sila nakakalayo. Wala silang sinayang na sandali
Sa pamamagitan ng matalas na pang-amoy ay sinundan ni Luisa ang bakas ng dugo sa lupa at ang amoy ni na Pablo at Mira. Nagmamadali namang kinuha ni Nanay Sita ang itak at patakbong sumunod kay Luisa. Samantala, nagkamalay na si Mira. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang katawan. Hindi siya makakilos dahil sa mahigpit na pagkakatali sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig habang dumadaloy ang kanyang mga luha. Ibalik mo ako kay nanay. Huwag mo akong ilalayo sa nanay ko. Mira naman, kalimutan mo ng nanay mo. Alam mo, kapag sumunod ka sa lahat ng gusto ko, hindi ka naman masasaktan eh. Kaya naman kitang alagaan. Mamumuhay ka na parang prinsesa. At saka, hindi mo na kailangan magtiyaga sa liblib na lugar na to. Hindi ka nababagay rito. Alam mo bang napakaganda mo? At mas lalo ka pang gaganda kung mas maganda ang mga damit na isusuot mo. Mas marami rin tayong mabibiling sariwang karne kapag nanirahan tayo malapit sa bayan. Gusto mo ba yun, Mira? Ha? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumama sa'yo. Masama ka! Demonyo ka! Traitor! Anong sabi mo? Ha? Hayop! Bitawan mo ang anak ko! Luisa, anong ginagawa mo dito? Paanong? Kailangan ko makatakas. Demonyo ka! Hindi mo matatakasan ang ginawa mo sa anak ko! Papatayin kita! Luisa, mag-iingat ka! Mira, apo ko! Diyos ko, ano ang ginawa mo sa batang ito? Walang hiya ka! Huwag na huwag ka magkakamaling lumapit. Kung hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. O patayin kayo! Huwag kang susunod! Papatayin ko kayo lahat! Kahit saan ka magpunta, pagbabayaran mo ito. Hahanapin kita, demonyo ka! Hayaan mo na muna ang walang hiyang yon. Iligtas muna natin si Mira. Marami ng dugo na wala sa kanya. Kailangan mapatigil natin ang pagdurugo ng sugat niya. Nanay, tulungan niyo ako. Nanay. Mira, anak ko. Huwag mong iiwan si nanay. Maawa ka, anak ko. Huwag. Walang kasing bilis na binuhat ni Luisa at dinala ang katawan ni Mira sa bahay ng matanda upang mabigyan ng lunas ang mga sugat nito. Balisa habang palakad-lakad sa loob ng bahay si Luisa habang hawak ang kanyang ulo at patuloy sa paghikbi dahil sa nangyari sa kanyang pinakamamahal na anak na si Mira. Huwag ka mag-alala. Maya-maya ay magkakamalay din ang anak mo. Tumigil ka na sa kakaiyak at baka ikaw naman ang mawalan ng malay sa ginagawa mo. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito, Nanay Sita. Hindi sana napahamak ang anak ko kung hindi ko tinanggap sa buhay ko ang hayop na Pablo na yon. Masahol pa siya sa demonyo para pagsamantalahan ng anak ko. Masyado pang bata si Mira. Napakasama niya. Hindi ako makakapayag na hindi niya pagbayaran ang ginawa niyang yon. Hindi ko rin siya hayaang mabuhay at makapambiktima pa ng ibang tao. 9:00 ng gabi, pagdating ng mga kalalakihan mula sa pangangaso ay agad nilang hinanap ang mag-ina nang mapagtanto na wala yon sa bahay. Oh, nandito pala kayo. Hinahanap kayo ni Tatay Amparo. Tay! Intoy! Nandito po sina Luisa at Mira! Teka, ano ba't nangyari sa'yo? Anong nangyarit namumugto yung mga mata ninyo? Nilo, si Mira. Ano nangyari kay Mira? Nasaan siya? Ginahasa ni Pablo ang anak ko. Ano? Hayop siya! Sabi ko na nga ba, may sa demonyo talagang lalaking yun! Ano ba't nagkakagulo rito? Ano nangyayari? Bakit ka umiiyak, Luisa? Nasaan si Pablo? Gabing-gabi na, nandito pa kayo.
Wala na si Pablo. Tumakas na siya. Nakatakas ang hayop na yon. Ano pong nakatakas? Ano bang ginawa niya? Tingnan niyo na lamang ang kalagayan ni Mira. Nandoon sa silid-tulugan. Hanggang sa ngayon ay wala pa ring malay dahil maraming dugo ang nawala sa kanya. Maraming sugat at pasa ang kanyang katawan. Ha? Hindi. Ang apo ko. Patawad. Kung alam ko lamang na ganito ang kalalabasan ng pagtulong namin sa hayop na yon, sana hinayaan na lamang namin siya mamatay sa ilog. Pero lintik lang ang walang ganti. Kahit saan pa man siya magtago, katulad ng hayop sa gubat, hindi natin siya titigilan hanggat hindi natin siya nahuhuli. Magbabayad siya sa ginawa niya sa neneng ko. Apo, gumising ka. Nandito na si Lolo. Samantala, masyado na madilim. Malayo na narating ko. Siguro naman, hindi na ako masusundan ng mga yon. Ayun, may kubo. Kailangan ko makaisip ng paraan para makahingi ng tulong. Teka, alam ko na. iniangat niya ang kanyang braso at pinagkakalmot niya yon hanggang sa masugatan. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang sarili hanggang sa malasahan niya ang dugo. Ang sakit. Buwisit na yan. Gutom na ako. Sana mabait ang taong nakatira sa kubong ito. Hingal na hingal at hinayaang tumulo ang butil-butil na pawis habang hawak ang braso niya na noon ay duguan dahil sa sarili niyang kagat. Tao po! Tao po! Ay, sino ka? Ano ang pakay mo rito? Ay, kailangan ko ho ang tulong ninyo. Isa ho akong mangangaso. Kailangan ko ho ng tulong. Tinutugis ho ako ng mga aswang. Eto, nakagat ho ako bago tuluyang nakatakas. Aswang? Imposible. Kilala ko ang mga angkan na malapit dito. Hindi nila magagawa yung sinasabi mo. Tumuloy ka. Patingin nga ako niyang sugat mo. Aba, ayos. Pasalamat ka at mukhang maiksi ang pangil ang aswang na umatake sa'yo dahil kung nagkataon ay nakaangat sana yung laman mo dyan sa braso mo. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ng taong ito Umiinit ang kwintas ko. Kailangan kong malaman kung sino ka at kung anong klaseng tao ka. Habang ginagamot ang sugat, ay hinawakan niya ang palad, sabay tiningnan ang mata ng lalaki na noon ay naiilang sa kanya. Gamit ang mga mutyang suot ng albularyo ay nagawa niyang basahin ang nasa isip ni Pablo. Sinasabi ko na nga ba? Ay, pasensyahan tayo dahil walang puwang sa akin ang mga sugo ng demonyo. Mapatao man o kung anong nilalang, hindi ako magdadalawang isip na kumitil ng buhay, lalo na sa mga katulad mong mapagpanggap at walang konsensya. Kung nagawa mong paglaruan ng may mabubuting kalooban, pues nagkakamali ka ng pinuntahan. Paglalaruan din kita, lintik ka. Ako ang iyong karma. Ano kayang iniisip nito? Ibang makatingin Ang dami niyang kwintas. Siguro mga anting-anting at mutya ang mga yan. Sigurado matutulungan niya ako. Albularyo ba kayo? Antingero? Ang dami niyo ho kasing kwintas. Tatang, may pangontra po ba kayo sa aswang o armaso para tapusin sila? Bilang isang mahusay na antingero na manunugis ng mga aswang, lahat ng kailangan sa pagpatay at mga pangontra sa iba't ibang uri ng aswang ay kaya kong bigkasin habang natutulog ako, at pagdating naman sa pakikipaglaban, kaya kong pumatay ng maraming aswang kahit nakapikit pa. Yan ang nagagawa ng mga makapangyarihang anting-anting ko, lalo na itong mutya ng bao. Ay, tingnan mo ito. Isa lamang ang mata nito. Sa loob nito ay puno ng buhay mula sa kapangyarihan na nagmumula sa pinagsanib na puwersa ng langit, lupa, tubig, at apoy na walang makakatalo sa akin.
Kung nais mong balikan ang mga aswang na yun ay sasamahan kita sa pakikipaglaban sa kanila. Talaga ho? Maaari niyo po ba akong turuan kung paano gumamit ng anting-anting? Iho, ang pagkakaroon ng anting-anting o mutya, hindi basta-basta lamang na ipinagkakaloob. Madalas ay yung mga taong may mabubuting hangarin at kung hindi malakas ang paniniwala mo, hindi rin gagana ang mga ito. Maraming dapat na isaalang-alang. Kaya sa ngayon ay pakikipaglaban lamang gamit ang armas ang maituturo ko sa iyo. Wari ko naman ay sanay na sanay kang tumakbo. O, tumakbo sa gitna ng gubat dahil nga mangangaso ka, hindi ba? Ay, oo, tama ho kayo. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-ensayo. Pagkatapos ay susugod na tayo sa mga kalaban. Ito, kumain ka. Nilagang kamote yan. At ito, uminom ka ng maraming tubig. Bukas ay maaga tayong mag-eensayo. Agad namang nilantakan ni Pablo ang kamote. Habang abala sa pagkain ay nagsalin naman ang antingero ng tubig sa isang baso. Binulungan niya yon ng orasyon. Nang mabulunan si Pablo ay nagmamadali yung uminom ng tubig. Subsub ang mukha sa mesa at hawak pa ang kakarampot na kamote na binalatan niya dahil nakatulog bigla ang binata. Inihiga niya yon sa pahabang upuan. Inusalan ng dasal habang ito ay mahimbing na natutulog. Ayan, matulog ka. Gigising ka lamang kung kailan ko gusto. Panahon na para muling magkita tayo at magbayad ng utang, mahal kong kaibigan. Sa kalagitnaan ng malamig na simoy ng hangin, habang ang tanging nagsisilbing liwanag sa paglalakbay ay ang nagmumula lamang sa buwan, pasipol-sipol ang antingero na narating ang lugar na nagsilbing tahanan niya sa loob ng maigsing panahon. Ang lugar na naging dahilan kung bakit buhay pa rin siya sa mga oras na yon. Nasa labas ng bahay ang 3 lalaki na animoy seryosong nag-uusap kung papaano nila hahanapin si Pablo. Magandang umaga. Gising na gising pa kayo, mag-aalas 2 na. Enteng? Ikaw ba yan? Aba, oo, ikaw nga. Kaibigan, napadalaw ka. Dahil nababatid ko na matutulungan ko kayo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan ang araw na iniligtas niyo ako ni Intoy. Ay, teka, ikaw na ba yan? Abay, napakalaki mo na. Parang kailan lang ay ang liit-liit mo pa noon. Lagi ka nakayakap sa hita ng tatay mo na walang saplot. Potso ka pa noon. Naalala niyo pa rin po pala yun. Ang laki na rin po ng pinagbago ninyo. Dati ho ay bata at medyo makapal pa ho yung buhok ninyo. Ngayon po ay... Hindi ka pa rin nagbabago. Napakatabil pa rin ng dila mo. Bakit nga po pala kayo pumunta dito ng ganitong oras? Buti ho, hindi kayo napahamak. Paano ho kung nakagat na naman kayo ng mabangis na hayop o natuklaw ng ahas? Hindi po ba kayo natatakot? Ay, hindi na. Dahil marami na akong proteksyon ngayon. Ipinagpatuloy ko ang pagiging antingero para makatulong sa mga taong nangangailangan at pumaslang ng mga masasamang nilalang. Siya nga pala. Isang dayon na ligaw sa bahay ko kanina. Isang mapagpanggap na nilalang. Gamit ang aking kapangyarihan ay nabasa ko ang kanyang isipan at ang madilim niyang nakaraan. Nababalot ang puso niya ng kasamaan at ang mga kamay niya ay isang kamay ng kriminal na walang awang papatay, makuha lamang ang kanyang magustuhan. Ibig niyo bang sabihin, yung lalaking gumahasa sa apo ko? Tumpak! Kaya ako narito dahil gusto ko kayong tulungan na turuan ng leksyon ang hayop na yon. Hindi niyo siya dapat kaawaan. Isang pagkakamali na nagpatuloy kayo ng ahas sa inyong tahanan. Sa totoo lang,
Sinisisi ko ang aking sarili sa nangyari sa apo ko. Dahil sa kagustuhan kong tumulong sa iba, napahamak ang taong importante sa akin. Pero, kailan ba naging mali ang pagtulong kung marunong lang sana siyang tumanaw ng utang na loob? Tinuring namin siyang pamilya kaya ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na isa siyang kriminal. Bago pa man siya napadpad rito ay mayroon na siyang napatay. Isang dalaga. At sa tingin ko, yun ay kasintahan niya. Ay, huwag niyo lang sisihin ang sarili ninyo. Ang mahalaga ay magkakaroon ng hangganan ng kasamaan ng Pablo na yon. Isa pa, sana'y maging aral din para sa inyo na hindi masamang maglagay ng limitasyon sa pagtulong. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong apo. Maaari ko ba siyang makita? Halika, hanggang ngayon ay nag-aalala pa rin kami, lalong-lalo na si Luisa, dahil sa dami ng dugo at malalim niyang sugat. Pinainom na namin siya ng dugo ng baboy ramo pero hindi pa rin tuluyan naghihilom ang sugat niya at nanghihina pa rin siya. Agad silang tumungo sa silid-tulugan kung saan nakahiga pa rin ang maputla at hindi pa rin nagigising na si Mira. Nakatulog na rin si Luisa, hawak ang kamay ng kanyang anak. Tinanggal ng antingero ang kanyang isang kwintas at isinuot yon sa kamay ni Mira. Nag-usal siya ng taimtim na dasal. Unti-unting nanumbalik ang kapulahan ng labi ni Mira at dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Kasabay noon ay ang tuluyang pagkahilom ng kanyang mga sugat at bigla ang pagkawala ng mga pasa sa kanyang katawan. Nanay! Oh, anak ko, salamat sa Diyos at gising ka na. Mahal na mahal kita, anak. Patawarin mo ko. Lolo, sino ho kayo? Magaling ka na, Mira. Huwag ka mag-alala. Isa akong kaibigan at pagbabayarin natin ang lalaking yon. Babalik ako kasama ng lalaki dito. Magkita-kita tayo sa lugar kung saan niyo siya natagpuan. Doon natin wawakasan ang kanyang buhay. Hindi nagtagal, pagkatapos linawin ang kanilang plano, tuluyan na nagpaalam ang nasabing antingero. Nang makarating sa kanyang bahay ay napangisi siya dahil nadatnan niyang tulog na tulog pa rin sa pahabang upuan si Pablo. Inilatag niya ang kanyang lumang banig at humiga. 9:00 ng umaga, bumangon siya at pagkatapos niya magluto ng tanghalian, tsaka niya inusal ang orasyon para magising ang lalaki. Anong oras na ho? Naku, pasensya na, napasarap po pala ang tulog ko. Hindi ko man lang kayo natulungan sa pagluluto ng tanghalian. Ayos lang, huwag ka mag-alala. Nauunawaan ko naman dahil alam kong masakit pa rin ang buo mong katawan at mukhang matamlay ka pa. Ang putla mo, ay nako, mukhang hindi ka na magtatagal Ha? Ano bang ibig niyong sabihin? Hindi ba't nakagat ka ng aswang? Hindi malabong mahawa ka. Naku, hindi ho totoo yan. Maghihilom din po to at magiging malakas din po ako. Abay, dapat lang. Dahil paano natin sila babalikan kung lalamya-lamya ka? Kailangan na natin kumilos. Kaya mo na bang mag-ensayo? Oo, wala naman ho akong inaatras ang laban. Kapag natutunan ko na ho ang mga dapat kong gawin, pahiramin niyo lamang ho ako ng armas na pwede kong gamitin. Kayang-kaya ko na ho silang labanan. Abay, mabuti naman. Mukha nga malakas ang loob mo. Tama yan. Kailangan mo yan. Tingnan lang natin kung saan aabot yan tapang mo, binata. Matapos pagsaluhan ang kanilang pagkain ng tanghaliang yun, sa kalagitnaan ng tirik na araw ay itinuloy nila ang pag-iensayo. Sinasadyang tamaan ng malalakas na suntok at sipa ng nasabing antingero ang nanghihina pa rin na si Pablo. Ano? Kaya pa? Kung hindi mo na kaya, sabihin mo lang. Alam mo, mas malakas ang aswang kaysa sa tao kapag nagpapalit anyo sila. Kaya hindi pwede yung ganyan.
At syempre, dapat maliksi katulad nito. Ha? Isang malakas na sipa ang nagpatumba at nagpatirik sa mata ni Pablo na noon ay nakadapa at nawalan ng malay. Wala ka pala ha? Mahinang nila lang. 2 araw na lang bago ko tuluyang ubusin ang lakas na natitira dyan sa katawan mo. Para naman hindi ka makahalata, gagamutin ko yung mga pasa mo at pakakainin kita ng masarap na pagkain. Ay, masyadong mainit, Pogi. Pasok na muna tayo sa loob. Doon ka sa loob ng bahay matulog. Hinila ng antingero ang kamay ni Pablo papasok sa loob ng kanyang bahay. Nang magising ito ay nakahanda na ang tubig sa palanggana na gagamitin niya para linisin ang sugat sa katawan ng binata. Pinigaan niya yun ng dayak at binudburan ng konting asin para matiyak na mahapdi yun kapag ginamit na nila sa paglilinis. Tama na ho. Ang hapdi naman yan. Abay, kailangan mo ito para hindi ma-impeksyon ang sugat mo. At saka, sa pakikipaglaban, Pablo, dapat marunong ka magtiis dahil hindi lamang bastang galos ang aabutin mo. Ay nako, maniwala ka sa akin. Maiintindihan mo rin kung bakit. At tinitiyak ko sa'yo, magpapasalamat ka sa akin. Kaya ko yung tiisin. Siya nga po pala. Gusto ko pong magpasalamat sa tulong at pagpapatuloy niyo sa akin dito. Masyado mo na akong pinapahirapan, tanda. Buisit ka. Baka bago bukas matuluyan na ako nito. Pinagpapraktisan mo ata ako Mamayang gabi, tutudasin na kita. Ako ba talaga ang pinag-iisipan mo ng ganyan, ha? Tingnan lang natin kung magagawa mo pa yung pinaplano mo. Traidor ka talaga. Pasensya ka na. Ngayon ay nahanap mo na ang katapat mo. Lamang ako ng 3 paligo sa'yo, oy. Kumain ka na para mahimasmasan ka dyan sa mga pinaplano mo. Dyan sa sakit ng katawan mo. Halika. Wow, mukhang ang sarap nito Matagal na rin akong hindi nakakatikim ng ganito. Tinola. Ang sarap po talaga. Sige, magpakabusog ka. Lamon lang. Huling lamon mo na yan. Ilang hakbang lamang para kumuha ng pagkain para sa sarili ay malakas na napahalakhak ang matanda nang makita na nakasubsob sa pinggan si Pablo. Aroy, umuusok pa naman yung kanin at mainit pa yung sabaw. Masarap nga. Nakatulog ka na nga sa sarap kong magluto Witwiw! Kakain lang muna ako, ha? Masayang kumakain at patawa-tawa habang sinusulyapan sa bawat pagsubo ang nakasubsob na si Pablo. Matapos kumain ay tsaka niya kinuha ang pinggan at ulam, sabay inilagay sa kanyang hugasan na yari sa kawayan. Hinugasan niya ang pinagkainan at nang matapos ay napakamot ulo, sabay tumabi sa kinauupuan ng tulog na si Pablo. Sarap ng tulog mo, puyat ha? Pambihira. Manira ka ng plano. Mapapaagang pagkikita nyo ni San Pedro. Ikaw kasi, upakang kita dyan Ay, teka, paano ba? Ay, sige. Kesa naman magpakahirap ako sa paghila sa'yo sa layo ng pupuntahan natin, pwede ka naman maglakad. Makaidlip nga muna at inaantok pa ako. Mamaya na tayo gumala, Pogi, ha? Napakainit pa, masisira ang pagiging tisoy ko kapag umalis na tayo ngayon. Malilit yun ako sa init nito. Ay, sige, magpakabait ka muna dyan, ha? Alas 5 ng hapon nang magising ang antingero. Matapos magbihis ay taimtim na nagdasal sa kanyang maliit na altar. Nilapitan niya ang binata at hinawakan sa ulo, sabay nag-usal ng mga kakaibang salita. Matapos yun ay tumayo ang katawang tao ni Pablo
nakapikit pa rin at naglakad patungo sa direksyon kung saan papunta ang antingero. Kung anong kilos ang ginagawa nito ay siya ring ginagawa ni Pablo. Mahigit 3 oras bago nila narating ang ilog kung saan natagpuan ito ng mag-amang sina Amparo at Intoy. Inutusan niya yung umupo sa may puno, pagkatapos ay mahigpit na itinali. Hindi ka makakatakas dyan at wala rin makakakita o makakarinig sa'yo. Babalikan kita kasama ang mga taong inagrabyado mo. Muling naglakbay ang antingero para ipaalam kina Lolo Amparo na dinala niya na sa nasabing lugar si Pablo. Nang mga oras na yon, lumabas si Lola Sita para umihi. Sa gilid lamang yon ng kanilang bakuran, sakto namang pagdaan ng matandang antingero. Ay, dito na nga lang ako iihi at mukhang puputok na ang pantog ko. Dahil magulo ang buhok, mahaba at kulay puti yun, paglingon ng antingero ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Aswang! Bakit nandiyan ka? Ay, hindi ako aswang. Ano bang ginagawa mo rito, ha? Hindi ba dapat sa isang gabi ka pa pupunta dito? Ay, pasensya na. Nagulat lamang ako. Ikaw na bang kasi katanda mo na'y sumisit-sit ka pa? At saka sino ba naman ang hindi matatakot dyan sa gulo ng buhok mo? Bastos! Hindi ako sumisit-sit. Umiihi ako. Pumunta ka na nga lang dun sa kaibigan mo. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Abay, mukhang mainit ang ulo ng matandang yun na. Re-reglahin na yata si Lola Sita. Aray ko, masakit yung pagkakabatok sa akin nun na. Pasalamat ka't babae ka. Kung hindi, papatulang kita. Amparo! Amparo! Si Enteng ito! Gumising na kayo! Hinihintay na tayo ni Pablo! Walang sinayang na sandali ang mag-amang sina Amparo at Intoy na nagmamadaling umalis. Hindi na sila makapaghintay pa na makita si Pablo at pagbayarin sa mga kasalanan nito. Tatay Amparo, sasama po ako sa inyo. Huwag na, Nilo. Bantayan mo na lamang ang mag-ina. Tatatlo lang tayong lalaki dito, kaya mula ngayon, hindi sila pwede maiwan dito na sila-sila lang. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kaligtasan ng anak ko at ng apo ko. Tay, gusto kong sumama. Gusto kong ako mismong pumatay sa kanya. Anak, Luisa, alam ko namang lahat tayo ay iisa lamang ang gusto mangyari. Sa ngayon, mas kailangan ka ni Mira. Kailangan ka ng anak mo. Huwag mo muna siyang iwan. Kami na lamang ang bahala. Oo ate, dito ka na lang. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin namin na magbabayad ang hayop na yon. Mula sa araw na ito, hindi na namin hahayaan na masaktan kayo ng kahit sino. Poprotektahan namin kayo sa abot ng aming makakaya. Ay, matagal pa ba yan? Baka naman gusto ninyong bilisan. Aabutin na tayo ng liwanag. Mabuti kung kaya pang tumakbo nitong si Amparo, kaya lamang ay mukhang hindi na. Diyan ka nagkakamali. Baka nakakalimutan mong busaw ako. Malayo pa, naririnig na nila ang rumaragasang tubig ng ilog. Nang makarating doon ay nagpalingon-lingon ang mag-ama. Hindi nila makita si Pablo. Nasaan siya? Nakatakas ba? Hindi. Ano ka ba naman, Amparo? Kalma ka lang. Sandali lang, ha? Tinago ko lang at mahirap na baka madaanan ng iba ay kalagan pa at makatakas. Paano kayo makakaganti niyan? Matapos muling umusal ng kakaibang mga salita, ay kitang-kita na mag-amang Amparo at Intoy ang nakagapos na si Pablo. Napanganga sila at namangha sa ginawa ng antingero. Anong ginagawa ko dito? Bakit mo ako dinala dito? Paanong? Anong pakiramdam ng pinaikot at naloko, Pablo? Hayop ka? Pinagkatiwalaan kita. Ginamot at tinanggap ka namin bilang pamilya. Anong ginawa mo? Paano mo nagawa kay Mira yun, ha? Tama na! Maawa kayo!
Hindi ko sinasadya. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko at nagawa ko yun. Patawarin niyo ako. Patawad? Demonyo ka? Para malaman mo walang kapatawaran ng ginawa mo kay Mira. Muntik mo nang mapatay ang pamangkin ko tapos sasabihin mo patawad? Hindi ka namin mapapatawad. Isa kang traidor. Tama na. Walang awang pinagkakalmot at pinaghiwa-hiwalay at nilapa ang iba't ibang parte ng katawan nito. Gutay-gutay ang damit at ang laman ng naturang binata. Nakakalas na ang laman sa braso at paa sa labis na galit ng mag-amang busaw. Hoy, tama na yan. Tirahan niyo naman ako ng kaunting hininga. May kasalanan din sa akin yan eh. Kung hindi ko lamang nabasa ang utak ng lintik na ito, malamang sa malamang ay ako na ang pinapatay ngayon yan. Hindi ko na kaya. Patayin niyo na lamang ako. Masyado ka naman nagmamadali. Sandali lang naman. Maghintay ka lang dyan, ha? Magpapakain lang tayo ng isda at talangka sa ilog. Mabilisang itinali ang paa ni Pablo ng mahigpit na mahigpit. Pinaakyat nila sa isang puno si Intoy at isinabit ang lubid sa isang matibay na sanga. Ibinitin ng patiwarik sabay inilublob yon sa tubig ng paulit-ulit. Tama na! Ano? Tama na! Huwag kang bastos! Naglalaro pa tayo! Ay, kung sa bagay, nangangalay na ako sa ginagawa kong ito. Oh, ayan, malunod ka na dyan hanggang sa matuluyan ka na. Tama ka na dyan para mapakinabangan yung katawan mo ng mga linta, isda at talangka. Nang masigurong wala ng pag-asang mabuhay pa si Pablo, ay paisa-isa na silang tumalikod at naglakad papalayo. Sumama ka muna sa amin at nang makapag-almusal tayo. Maraming salamat sa tulong mo. Sa wakas ay nabigyan na ng hustisya ang sinapit ng apo ko. Wala ka anuman. Sasama ako sa inyo hindi dahil gusto kong mag-almusal, kundi dahil hindi ko na kayang pigilan ang antok ko. Isa pa, gusto ko muna magkaayos kami ni Sita bago ako bumalik sa bahay. Nako, mula noon hanggang ngayon ay nagbabangayan pa rin kayong dalawa. Aba, matatanda na kayo. Tumanda lang pero hindi nakakalimot ang puso. Ay, nakakainggit naman. Wala na nga atang pag-asa na makahanap ako ng mapapangasawa. Paano na yata para maghanap sa sentro Tahimik na ang buhay mo dito. Nandito na nga tayo para makalayo sa kapahamakan at gulo. Naranasan pa rin natin to. Paano na lang kaya kung nasa sentro pa tayo? At mabubunyag ang sikreto natin ng mga mapanghusgang tao. May asawa ka man o wala, basta marunong kang makontento sa buhay. Magiging masaya ka, anak. Huwag kang mag-alala. Kung para sa'yo, kahit hindi mo hanapin, darating yan. Tingnan mo ko. Wala tisoy lang, kaso hindi pinalad. Hindi nga makapasakay Sita sa iba pa kaya. Nagpatuloy ang kanilang pagkukulitan hanggang sa makarating na sila sa bahay. Dahil mas maluwag at malaki ang bahay ni Lola Sita, ay doon na sila tumuloy at nagpahinga. Maraming salamat ho sa tulong ninyo. Tatanawin ho namin itong malaking utang na loob. Totoo nga ang kasabihan na kapag gumawa ka ng mabuti, ay kabutihan din ang ibabalik sa'yo. Yun ay para sa mga taong may busilak ang puso, hindi para sa mga taong katulad ni Pablo. Yun ang mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. Ngunit sa galing magpanggap ay hindi nakakapagtaka kung bakit naabuso ang kabutihan ninyo. Hindi masamang maging matulungin at maging mabait. Huwag lamang umabot sa punto na kayo na ay maloloko at maaabuso. Ang nakakalungkot pa,
Buhay ng isa sa pinakamamahal ninyo ang muntik nang mapahamak. Makalipas ang 5 taon, namuhay ng payapa at masaya ang kanilang pamilya sa liblib na lugar na yon. Ang lahat ng takot na pinagdaanan ni Mira ang nagtulak sa kanya na maging handa, maliksi at matapang na ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagpaturo siya kung paano mangaso. Yun din ang naging paraan niya para malibang ang kanyang sarili. Hindi sa lahat ng oras ay kasama ko sila para ipagtanggol ako. Kaya ay pinapangako ko na kahit kailan, hindi ako maluloko at masasaktan ng mapagsamantalang tao. Anak, mag-iingat ka. Huwag kang masyadong lalayo, ha? Opo, inay. Huwag ho kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Nang mga oras na yon, narinig ni Mira ang mga halakhak mula sa di kalayuan. Hinanap niya kung saan yun nagmumula. Nagmamadali siyang tumakbo hanggang sa makita ang isang magandang babae na noon ay pinagtutulungan ng 2 lalaki. Tulungan niyo ako! Sinong tutulong sa'yo dito? Mga daga? Baboy Ramo? Ha? Bitiwan niyo siya! Mga wala kayong puso! Ako ang harapin niyo! Agad siyang nagpalit anyo bilang Baboy Ramo at sinunggaban ang 2 lalaki. Hindi niya tinigilan ng mga yon hanggang sa nawarak na ang katawan. Nakatulala ang babae na noon ay nanginginig sa takot. Nang makabalik sa dating anyo ay nilapitan niya ang dalaga at niyakap yon ng mahigpit. Huwag ka nang umiyak. Ligtas ka na. Sumama ka sa akin. Huwag ka mag-alala kahit aswang ako, babae rin ako katulad mo. Hindi ko hayaang mapahamak ka. Sisiguruhin kong makakauwi ka sa inyo ng ligtas. Isinama yon ni Mira sa kanilang lugar. Gayon na lamang ang tuwa na naramdaman ng kanyang tiyo Intoy nang makita ang magandang dalaga. Ay, salamat naman. Dininig na yata ng Diyos ang panalangin ko. Hindi man naging madali na kalimutan ang masalimuot na pinagdaanan ni Mira sa ginawa ni Pablo. Naging daan yon para patunayan na hindi kahinaan ang anumang masalimuot na nakaraan ng isang babae. Ipinagpatuloy niya ang buhay at hindi nagpakulong sa madilim na parte ng nakaraan, ang pinagsamantalahang anak ng aswang. Alright, ang ganda na naman ng kwento natin. Dahil dyan, meron na naman tayong shoutout. Good morning po or magandang hapon kay Merly Akunin. Hi kay Helen Ingram. Hello po kay Vicky's Kitchen from Cairo, Egypt. Shout out kay Lindy Jerusalem from Saudi. Hello kay Rosemary Melendres. Hi kay Crisela Agudes. Hello kay Leia Onarce. Shout out po kay Jonah Bainosa. Shout out din kay Marily Barason. Hello kay Mary Ann Ordonez. Shout out kay R. Pascual. Hello kay Bev Singer. Hi kay Hilario Patra Jasmine. Hello din po kay Edna Lau from Aklan. Hi kay Charlene Gumansing kay Suke. Hello kay Jazz Jacob. Hi kay Beverly Carbajosa. Kay Christine Angela Grefaldia. Hello kay June Gemini. Kay Chris Alcantara. Hello din po kay Crystal de la Cruz from Mga Tarem. At syempre kay Lynn Rosales. Maraming salamat po ulit sa suporta sa Kwentong Enteng.